So, yan guys, muli po akong bumabalik sa inyo at nagpapasalamat nga po ako una sa Panginoon dahil nakaraos po yung aking bakuna kaninang alas 2 po ng hapon yan dito po sa Japan. So, nakarating naman po ako kahit pagod na pagod ako, wala naman po akong actually naramdaman na kumbaga sa ano. So, ito po yung aking bakuna. Ayan po. Pwede ko na siguro tanggalin yung cover niya. So, ayan po yung pagkakabakuna sa akin. So, sabi ng doktor, kung meron daw po akong naramdaman kanina, nung inileksyonan ako na namanhid or nahilo, agad daw kong sabihin. Pero awa naman ng Panginoon, wala naman po akong naramdaman. So, bago po ako napunta kanina kasi kumain ako, minom ako maraming tubig, tapos kumain ako ng saging bago ako napunta at nagbaon din ako ng tubig para at least meron akong naiinom dahil nga napakainit kanina. So, ayan, nakatapos po ako ng first dose ko. So, ang second dose ko po ngayon sa susunod is sa July 12 nga po. Kaya lang alam po ninyo, kasi dapat sa Chiba ako ma-apply ng sa injection dahil nasa Chiba ako. Pero dahil ang hirap-hirap po talagang mag-apply, laging busy yung telepono nila, laging hindi makakontak, hirap na hirap talaga sa dami ng mga nag-a-apply na gustong magpabakuna. Pero meron po kong tumulong sa akin sa internet po. In-apply niya ako sa internet nung July 3. And then, nung in-apply niya ako ng July 3, nakakita po siya ng slot ng June 11. So, yun nga po ngayon yun. Kaya, ang bilis. Kaya sabi ko, wow, ang galing naman pala pag talagang marunong ka sa web, madali ka talagang maka-apply. Kasi kung tawag lang po, may binibigay kasi silang sobre, nandun po yung sobre sa ibabaw ng telepono, ay yung telephone number nasa ibabaw pala ng sobre. Kahit ano talagang tawag mo, puro ang maririnig mo, mga machine lang, tumawag na lang kayo uli, busy ngayon, tumawag na lang uli kayo. Kasi naranasan ko yan kasi ang aking schedule is with, by age po kasi dito. Yung magmula sa 7, nag-start sila magmula sa 80 up to pataas. Tapos, sumunod na nga po yung 70 pataas, ganun. So, nandun na ako sa 70 pataas ko. So, nag-start po yan ng June 1st. So, noong June 1st, nag-try ako talaga maghapon. Wala talaga akong makontak hanggang nasabi ko na dun sa aking kaibigan na patulong naman, hindi kasi ako marunong sa web na magkuha ng ano. Mabuti naman, meron siya nakita yung www.vaccine na yun, doon siya nag-apply na para kinuha niya lahat yung aking ID number sa bakuna ko. And then, yun nga, apply siya, nakita niya na mayroong bakante, may slot ng 11 and 18. So, ang kinuha ko na is yung 18. Ay, yung 11, yung 18 na lang ang natira doon sa slot ng June. So, salamat talaga sa Panginoon talaga. Pag yung talagang hiningi mo sa Kanya na sana mas maaga kang makakuha ng slot ng bakuna. Talagang nandun yung answered prayer talaga. Kaya salamat kay Lord talaga na nandyan lagi yung kasagutan. At kailangan natin talaga yung tulong ng panalangin pagka yung gumagawa tayo ng mga isang bagay, ng mga desisyon na hinihingi natin sa Panginoon. Kailangan talaga natin na inuuna natin talaga hingin sa Panginoon yan. And siya yung talagang gagawa para sa atin. So, ayan nga po. Thanks be to God dahil naka-schedule naman po ako nga next month. So, ayan. Yun lang po yung i-share ko sa inyo. Pero talagang, kanina nakita ko talaga yung flow ng pag-a-apply na naka-apply na nga po ako pero ibig sabihin, kahit naka-apply ka na, dumadaan ka pa talaga sa proseso nila. So, unang-una, maglabas mo yung mga yung mga identity mo, kung sino ka, tapos kasama nung mga papel na pinirmahan mo, yung alien card, ganon. Pagdating doon sa alien card, natapos sa alien card, nagpunta na naman kami doon sa hahaba pa naman nilalakaran bago ka makarating. Pagkatapos sa alien card, pasok ka na naman doon sa isang
ah, opisina, isa na naman yun, pipila ka na naman dun, iintay mo na naman, bibigyan ka nila ng parang maliit na papel na anong oras ka matatapos, dapat ganun. Nakalagay dun yung ano nun. Kwentado na nila kung anong oras ka talaga matatapos mabakunahan. Alam na nila kaagad yung oras mo. Pagkatapos po doon, di akit kami ng elevator, pila na naman kami. So pagdating na naman sa pila, yung interview, at anong isay, kung ano yung mga sinulatan mong mga sagot, ano yung mga naging sakit mo, ano yung mga naging huling kung nilagnat ka nung nakaraan bago 1 week before ka magpabakuna, yun yung mga inalam nila. Kung meron kang allergy, kung anong gamot na iniinom mo. So yun yung mga tanong. So after that, punta ka na naman doon sa isa. Talagang pila ka na naman. Ihintay mo na naman yung ano, pero hindi naman gaano mahaba yung pila kasi ilan lang yung talagang mga mga nag-apply na nakapasok. Yung iba po, maraming pila kasi doon pa lang sila nag-a-apply. Yun po. Kasi ako talaga naka-apply na ako sa web, kaya madali ka na rin nakapasok. Ang sistema, kahit madali ka nakapasok, yung proseso ng pasok, ang dami, marami kang dinadaanan. Hindi pwede yung pagpasok mo doon, bakuna ka agad, hindi. Marami ka talagang papasukan. Pagkatapos, ayun, kinuha yung papel ng ipinirmahan ko at saka yung aking vaccine na kinuha yung ID, hindi pinunit pala. Kinuha niya yung ID doon sa aking at itinatak na doon sa bakuna na yung first dose ko na gagamitin na sa akin. At sinabi nga, yun nga, Moderna yung isasaksak sa akin. So, yun na nga, na pirmahan, na tatakan na. After na naman nun, papasok ka na naman dun sa loob. Pagpasok mo na naman sa loob, yun na yung na mababakunahan ka na. So, yun. Nung babakunahan ka na, yun na naman, tanong na naman bago ka bakunahan. Tapos sabi sa akin, yun nga, kung may mabakunahan ka, sabihin mo kaagad kung namanhid ang kamay mo o kung nahilo ka o ano. So, sabi ko naman, non-demonized. Sabi ko, wala naman po akong naramdaman. So, yun, pinagpahinga ako doon ng, pinapunta kami na naman doon sa isa na namang, para malaman na naman kung kailan yung susunod mong schedule. So, binigay na yung susunod na schedule kung kailan. So, pumila na naman kami doon. So, nung nabigay na po yung susunod na schedule, hindi pa kami agad pinauwi. Pinagpahinga pa kami ng mga 15 minutes doon. At marami kaming nakita sa TV, yung mga sinasabi doon na yung mga mararamdaman, kung ano yung magiging side effect ng ineksyon, at kung pagdating mo sa bahay, kung ano yung gagawin. Mga pinalabas po lahat yun doon, pinakita sa amin. So, after nung matapos na kami, bago dumating doon sa binigay sa akin sa oras na 2:30, nakapagpahinga na po ako doon ng mga 15 minutes. Ang galing nga nila, alam nila talaga yung matatapos ang oras mo doon sa binigay na sa'yo, yung schedule mo. Kaya ang galing dito sa Japan, bilib ako talaga sa proseso nila. Hindi ko lang alam sa ibang bansa yung proseso nila. Kahit na ibig sabihin, marami kang pinagdadaanan, pero napakaganda po yung proseso ng kanilang mga ginagawa. Talagang kayo, hindi yung nagpipilahan, hindi nagtutulakan, talagang mga may distance talaga. Kaya napakaganda. Tapos maski sa bus, meron silang mga shuttle bus na dadalhin ka talaga sa lugar na kung saan ka talaga nila ihatid na babakunahan ka. So ayan guys, ang nararamdaman ko is mabigat. Mabigat yung kaliwang kamay ko, parang ngalay na ngalay. Yun ang nararamdaman ko ngayon. As far as wala pa namang ibang maliban lang dun. Parang ngawit, mabigat, ganon. Pero wala akong nararamdaman na maliban doon, wala. So, ayan, ito guys, kakainin ko na lang po muna ito. Ito lang po muna yung kakainin ko. Para at least sa kurambo, ito po yung cherry ng Japan. Ayan po. So, ayan guys, maraming salamat at salamat po sa mga panunood ninyo sa aking channel at na-share ko rin po sa inyo yung kung paano po yung pagbabakuna dito sa Japan po. So, sana po yung mga taga-Japan din, malaman na rin po nila yung mga naging proseso. Kung sa part po ng Tokyo sila, hindi ko po kasalim sa ibang part kung pareho ang mga proseso nila. Pero yung mga mababakunahan po dito sa part ng Tokyo, yun po yung naging proseso nila. Mas maganda po kung nakapasok na kayo sa, kung naka-apply na po kayo sa web. Mabilis din po. Kaya lang, marami kayo talagang papasukan, dadaanan. Hindi ka agad-agad ang bakuna. At napakalayo ng mga nilalakad. Talagang iniikot nila ang tao. Hindi yung papasok ka na kaagad. Ikot talaga ng ikot.
nakakahilo din pagka ano yung nakakapagod ang init pa. So, kaya yan, sa mga taga-Japan po, yan lang po yung ano ko dito sa part lang po ng Tokyo. So, maraming salamat mga kapatid at maraming salamat sa inyo. Shout out po sa lahat ng mga nanonood at pagpalain po kayo ng Panginoon Diyos, lalo na po dun sa mga hindi pa nababakunahan. Magpabakuna na po kayo kasi ako din dati sabi ko na hindi ako magpapabakuna, hindi ako naniniwala dyan sa ano, sa ano na yan, COVID na yan. Pero alam po ninyo, yung mga narinig ko sa mga doktor, totoo pala yung sinasabi nila na ang kuha ng nagpabakuna is iba po doon sa talagang hindi nagpabakuna. Kasi once na nagpabakuna po tayo, ang magiging protection natin is yung hindi tayo dadating doon sa puntong sobrang ika nga yung dumadating sa puntong yung hindi nakakahinga, hindi na at least may panlaban na po tayo. Hindi na po tayo dadating sa ganung punto. Hindi katulad ng wala tayong bakuna, wala tayong panlaban. Kung meron na po tayong bakuna, yun na yun. Yung kahit na dumating yung nilagnat ka dyan, inubo ko dyan, nabronko ka dyan, kumbaga sakwan, may lumalaban na po. Yun na nga po yung bakuna na yan. Yan na yung lumalaban na na para hindi po tayo dumating doon sa puntong malala. Magkaka-COVID pa rin sigurado yan. May COVID pa rin yan kahit papano. Pero may panlaban na po tayo. Hindi na yung kamukha ng mga dating nangyayari noong mga bago dumating yung bakuna na yan na talagang pagka nangyari sa'yo yan, 50-50% na lang talaga mabuhay ka, mamatay ka, alin sa dalawa. Pero kung ganito pong nakabakuna na po, kumbaga sa ay may panlaban na po. Kumbaga sa gera, meron na po tayong pangsangga, panangga. Yan na po yung nun. Yun po yung ang kuwan ng may bakuna. So, sana po yung mga yung mga ayaw po pong magpabakuna, ito po, ako na po yung nagsasabi sa inyo sa nararanasan ko dito ng pagpapabakuna. 73 years old na po ako. Pero, nag-ano lang po ako sa Panginoon, dumalangin ako, na Panginoon, nawa walang magkaroon ng anumang mga sa aking bakuna kung sakali man po maranasan ko po yung bakuna. So, ganun po yung gawin natin. Lagi po tayong mag-pray kay God para at least, sabi ng Panginoon nga, ingatan mo yung sarili mo, ikaw ay aking iingatan. So, kailangan po natin talaga yan na At saka isa pa po, kailangan po natin na talagang magpabakuna lalo na po tayo mga Pilipino na yung hindi po tayo talagang naninirahan dito sa Japan. Ngayon, kung mga uuwi po tayo ng Pilipinas, meron na po tayong pwedeng ipapakita na meron na po tayong mga vaccine. Yun po yung magiging natin sa kanila na sa airport. Kung tayo sa airport, nasita tayo, kung nabakunahan na ba tayo, at least meron na po tayong dyan. Kasi kailangan po yata talaga nila na meron ka na talagang bakuna bago kanila palabasin sa ibang bansa. Yun po yung pagkakaalam ko lang. So guys, ayan po, maraming salamat po muli at talaga pong yan lang po yung aking maipapaabot sa inyo kung ano po yung dapat natin gawin sa ating pagpapabakuna. So maraming salamat, God bless everyone at sana po ay magpabakuna na po kayo. Yan lang po ang aking inaano sa inyo, nire-request sa inyo na huwag po kayong matakot. Hindi po kasi lahat po ng bakuna pare-pareho po yan. Ang nakakatakot lang po dyan, may mga side effect lang talaga. Yan po yung mga nakakatakot ko. Merong mga malulubhang sakit. Yan po talaga yung minsan may nangyayari talaga. Pero kung normal naman po yung katawan natin at wala tayong nararamdaman, wala po delikadong bakuna po. Maraming salamat. Thank you po and God bless everyone. Salamat po sa suporta ninyo, sa panonood ninyo at sana po ay pagpalain kayo.